Hello everyone! This is Alex D. Kamusta kayo? Nandito ako ngayon sa Nagoya. And because I am here, naisip ko na gumawa ulit ng isa pang Nagoya vlog. Actually, ang dami ko ng Nagoya vlog and I'm happy kasi isa siya sa vlog dito sa channel ko kung saan maraming nanood. And I believe that maraming interesado talaga sa Nagoya. Even though Nagoya is not that popular among tourists na pumupunta dito sa Japan. But then again, nakakagulat kasi isa siya sa mga pinakamataas na views sa channel ko. And that's the reason right now na nandito tayo ngayon sa Nagoya. Ang dami ko pa rin hindi napupuntahan na lugar dito sa Nagoya. At yun yung mga lugar ngayon na susubukan nating puntahan. Right now, here in Japan, medyo patapos na yung autumn. Nasa maximum power na ng autumn ngayon. Officially, nagbukas na ng aircon ng buong Japan. Kaya naman tingnan nyo ang aking outfit. Patong-patong, parang 3 layers na yata to. Pero manageable pa naman, kaya pa naman ng powers ko. Since ganito yung weather ngayon dito sa Japan, isa talaga sa pinakamasarap na gawin is maglakad-lakad sa mga park, ganyan. At yun yung pupuntahan natin muna ngayon. Yun yung first destination natin, yung Noritake Garden. So samahan nyo ako. Hindi pa ako nakakapunta doon, kaya excited ako. Malapit lang siya dito sa Nagoya Station. So tara, samahan nyo ako. Let's go! Pag nandito kayo sa Nagoya Station, hanapin nyo lang yung Higashiyama Line. Lalabas kayo. Actually, nandito siya sa labas, dun sa may gold clock. Tapos sakay lang kayo, tapos baba tayo ng Kamajima Station. Pag nakita nyo yan, baba lang kayo, tapos sakay na tayo ng tren. Nasa platform 2 tayo ngayon, yung Takabata Line. Kasi doon yung train papuntang Kamejima. So yun guys, nakalabas na tayo ng train station. Paglabas, exit 2 kayo. So nilalakad lang natin siya ngayon kasi malapit lang naman talaga. Actually, isa siya sa pinakamadaling puntahan ng mga park or garden dito sa Nagoya. Kasi very easy to reach. Isang sakay lang ng tren, tapos nandun ka na. Ito yung isa sa mga paborito ko talagang weather dito sa Japan. Yung pa-winter na, from autumn to winter. Yung maaraw, pero malamig. Alam mo yun? Pero hindi ibig sabihin na malamig. Hindi na kayo maglalagay ng sunblock. Importanteng naka-sunblock kayo kasi iba pa rin talaga yung tama ng araw. Araw pa rin yan. Tingnan nyo yung ikot ng mga dahon, no? Dahil sa lakas ng hangin. Look, grabe, oh. So guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng Noritake Garden. I have a confession to make. Medyo naligaw ako kasi ang pinin ko sa Google Maps ko is Noritake Park. Huwag yung gagawin nyo na, Noritake Garden dapat yung ipin nyo sa Google Maps nyo. Ayan, ako na yung nag-sacrifice para sa inyo. Huwag yung gawin yung katangahan ko. Okay, right now we are inside Noritake Garden. My God, pagpasok mo pa lang, grabe yung mag-welcome sa inyo. Papakita ko sa inyo kung anong nag-welcome sa akin. Look, daman-daman mo na autumn na talaga. Look. Yung mga ginkgo tree, grabe, oh. Sobrang orange na sila, dark red na sila. Pag ganito kasi yung kulay, talagang pa-winter na tayo. So, ayan, oh. Ganda, oh, look. Tingnan nyo yung nasa likod ko. Grabe. Actually, pagpasok ko dito, may feel na parang Bridgerton. If you know what I mean. If you know, you know. Itong Noritake Garden, tinayo siya to commemorate the famous ceramic and
pottery maker na si Noritake. Alam niyo, punta kayo sa dining niyo. Punta kayo sa dining area niyo, sa kusina niyo. Tingnan niyo yung mga plato niyo, yung mga tasa niyo, yung mga cups niyo. Sa likod niya, baka meron kayong Noritake plates or cups, saucers, etc. etc. Kasi sikat to eh. Actually, naalala ko meron kaming ganito sa bahay. So, ayan. Pag nakikita nyo yung paligid, grabe. Ang gaganda ng ginkgo trees. Sobrang in autumn foliage na sila. As in talagang sobrang, it's either yellow sila or yung iba orange. Tapos yung iba dark red. So, ayun. Pag kasi di ba pag autumn, pag patapos na yung autumn, pag todo-todo na talaga sa autumn, dark orange na yung mga ginkgo trees. Pa-winter na yon ibig sabihin. Kumbaga sa sakura, in full bloom na sila. So, ayan. Pag nandito ka sa loob, yung para kang nasa, European garden. Halos lahat sila yellow na. Tapos on this side, ayan na yung mga pa-orange. Ayan, oh. Tapos mula, hanggang dito yan, paikot. Ayan. So ngayon guys, hindi naman ganun masyadong crowded dito. Actually, walang masyadong tao. Maybe because it's just Wednesday and it's only 1 p.m. Kaya sobrang okay mag-picture kasi walang masyadong tao. So parang ikaw lang yung nandito sa garden. That's the good thing about it right now. Ayan oh, halos walang masyadong tao. Ayan oh. Ang ganda dito magpa-picture. Ayan, tapos meron lang mga benches na nakapaikot sa kanya. Ayan. Tapos guys, kung mag-isa lang kayo dito, marami rin naman mag-isa, so huwag kayong mahiyang magpakuha ng picture sa kanila. Pwede palang umakyat dito sa grass part kasi ayan may mga nagpipicturan dito sa taas, so okay lang pala. Prenup yan. Ngayon ikutin naman natin, tingnan natin kung ano yung mga nandito sa loob ng Noritake Garden. Ito magandang area din to guys, so ayan maraming upuan. Tapos may, I don't know what is this, but I think this is just man-made. Ito parang meron siyang mga pond, pero wala naman laman. Ayan, mahaba siya. Ayan, wala namang isda actually. So man-made lang siya talaga. So we have here Lifestyle Shop and Cafe. Pasukin natin, tingnan natin kung ano yung makikita natin sa loob. Okay, enter only. Will this open? Ayan. Oh, so ito na yung mga ito na yung ceramic shop saka mga pottery items ng Noritake. So pwede rin pala ditong makabili ng mga Noritake plates, Noritake cups, saucers, at iba-iba pa. Oh my god, oh. Tita Small. Nandito na yung mga Noritake plates mo. Ito grabe to. Itong parang clock. I don't know what kind of clock is this. Baka a bedside clock. 33,000. Grabe, 3 lapad. Oh my god, look at this. Itong mga cups na to. Guys, look. 110,000 yen. Ang hirap mag-compute. Pero ano yan. Basta. Ilagay na nga lang dyan. No? Palagay na nga lang dyan kung magkano. 77,000, 104,000 yen, 110,000 yen, 121,000 yen. Grabe, super mahal. Ang hirap gumalaw. So, kailangan lang ako. Maliliit na movements lang. Pero guys marami rin mura. Ayan mga 1,000 yen lang. So, hindi ibig sabihin na sobrang lahat ng Noritake items mahal. Meron din mga affordable ones like this. Ito, ayan, ito grabe, 880 lang. 880 yen lang. So, that's basically 200 plus pesos lang. Super mura. So, dito sa loob, guys, meron coffee shop. Ayan, So, pag nagutom kayo, gusto niyo mag-coffee, pwede dito. Ayan. You can order here. So guys, feeling ko if you wanna have like a remembrance from Noritake Garden, punta kayo dito. And then buy something like a simple cup or like a plate. Of course, sabi ko kanina nga nakita nyo may mga mahal pero marami ring mura, marami ring affordable that you could really take home as a remembrance or pwede nyo gamitin sa bahay nyo. Pag marami kaming pera, bili kayo ng isang set. Ang ganda rin ng aesthetic nitong mga brick na to. Red brick walls.
ang lakas maka-European ng feel. Tapos may mga mesa, table and chairs din sa labas if you would like to. If you feel like eating outside or have coffee here, ayan, marami naman ditong pwede kayong tambayan. Ito yung Noritake Museum. For sure, pag pumasok kayo dyan, malalaman nyo yung history ng Noritake. And then of course, pwede rin kayong mag-explore kung paano gumawa ng mga porcelain, ng mga ceramics, ayan, dyan sa loob. Pero syempre hindi na ako papasok dyan. Parang okay naman na ako dito sa labas. But if you guys want to explore more, ayan, hanggang 4th floor siya. Ito yung craft center niya sa 1st and 2nd floor. Tapos sa 3rd and 4th naman yung Noritake Museum. Pakita ko na rin sa inyo kung magkano para at least may idea kayo. Ayan. So for adults, nasa 500 siya. Tapos, pag gusto nyo ng combination, kasi dito malapit din yung Toyota Commemorative Museum 1-2. Ayan. Okay guys, we're done with Noritake Garden. Ngayon, papunta naman tayo sa mall na malapit sa Noritake, which is yung Ion Mall. Itong Ion Mall na to, nasa loob yung isa rin na famous na kung saan pinupuntahan ng mga tao after nilang pumunta ng Noritake Garden, yung Tsutaya Bookstore. Bakit sa pinupuntahan? Yung bookstore na kasi na yun, sobrang Instagrammable siya. Malalaman nyo kung bakit pag pinuntahan natin. Tara, punta tayo kasi hindi ko na rin kaya yung lamig dito sa labas. Magpainit muna tayo sa loob ng mall. So, ito yung sikat na bookshelf dito sa Tatsuya Bookstore. Ayan. Yung pala yung magic nun. Glass kasi yung ceiling niya. So, nakakabuo siya ng idea or ng parang optical illusion na mataas siya. At saka hanggang doon sa dulo yung mga libro. Pero hindi talaga. Pero ceiling na kasi yan eh. Ayan o, salamin na to lahat. Ayan. But it's nice, oh. Ang dami rin nagpapapicture. Actually, sa baba yata yung magandang spot para magpicture. So, dito tayo manggagaling sa baba. Tingnan natin yung illusion from here. Tingnan natin yung... Ayan, meron nagpapapicture. Tingnan nyo. Ayan. Cool. Let's go up. Okay. And then, look. Ayun. Cool. So, ito yung perfect spot para magpa-picture kayo dito. Ayan. These are real books ha. Mga totoong libro yan. Ayan. So guys, it's already 2 p.m. At wala pang laman yung tiyan ko. Hindi pa ako makain actually. Hindi pa ako nag-breakfast pala ako sa bahay pero hindi pa ako nagla-lunch. Kasi yung next na pupuntahan natin, food trip yung gagawin natin. Hindi naman food trip pero it's a place that you could do some food tripping. So guys, it's already almost 5 p.m. Kagaling lang natin sa Noritake Garden. Ngayon, we're back here sa Nagoya kasi mag-early dinner na ako. At medyo nagugutom na talaga ako. Dadalhin ko kayo dun sa isang pinupuntahan ko dito. Actually, late last year ko na siya na-discover. Hindi ko lang siya na-vlog sa inyo last year kasi I don't know. Medyo busy ako. But then, right now, I have time para dalhin kayong lahat doon. It's a good place to dine, to eat with your friends. Pag tourist kayo dito or kahit taga dito kayo after work, isa siya sa laging napupuntahan ng mga tao. We are near the building. Siguro mga 20 minutes walk siya from Nagoya Station. Ang palatandaan nyo, malapit siya sa Ferris wheel. Ayan o. Okay, tandaan nyo yan. Pakikita nyo yung building na yan. Ito itong brown na to. Yan. Actually, hindi nga siya building eh. Maliit lang siya na establishment. Tapos manipis lang. Napapagitnaan pa siya ng dalawang establishment. Tapos hindi mo akalain na may nagaganap sa loob, di ba? It's just parang simpleng mid-rise condo, typical na manipis, di ba, na nakikita natin sa Pilipinas. Pero once na pag pinasok mo yan, makikita mo kung ano yung nasa loob. Tara, pasukin na natin.
Pasukin natin. Ito siya. Tananan. So makikita nyo guys sa paligid, ang daming mga iba't ibang klaseng maliliit lang naman na restaurant, saka mga bars. Actually, halo-halo eh. Like, nakikita ko may mga Chinese. This one, parang Thai. I remember dito ako kumain nung last time. Ayan, oh. Super nice, oh. Di ba? Damang-dama mong nasa Japan ka. Parang nga siyang set ng pelikula eh. Di ba? Ayan, oh. Actually, ngayon wala pa masyadong tao because siguro hindi pa uwi yan kasi alas 5 pa lang. Siguro by weekend. Medyo masikip tong area kasi, ayan, oh. Ganito lang siya. Ganyan lang kasikip yung space niya. Ganyan lang yung space niya. Hindi siya ganun maluwag. So, talagang yung mga upuan nasa labas lang. And all. So, ayan. Akit tayo sa second floor. Tingnan natin kung ano yung mga restaurants na nasa taas. May elevator naman. Let's check it out. Yan. Let's see. Second. So, we are now, hindi pala second, third na yung next. So, parang isang ano lang siya, bar, yung nasa taas. Okay, restricted na yung ibang floor pala. So, it's really just the first floor, tapos yung third floor yung nakita natin. Kaya lang, syempre, it's para siyang bar. So, dito lang tayo sa first, dito tayo umikot. So guys, nandito tayo ngayon sa Takoyaki Oden. I miss Takoyaki already, kaya dito na ako. Umorder ako ng isang Nagoya style Takoyaki, saka umorder din ako ng ramen kasi kanina pa ako sa lamig, kanina pa ako nasa labas, parang lakad ako ng lakad. Gusto kong painit muna habang nandito sa loob. It's 5:30 p.m. here. Medyo wala pang masyadong tao kasi pag ganitong oras mga nasa opisina pa yung mga tao, mapupuno to ng mga around 6 ganyan or mga 7. Ayan, meron pa ditong space, so may kainan pa sa loob, tapos meron pa siyang second floor. Akitin natin, silipin lang natin. It's nice. Ayan, actually maluwag yung second floor niya, oh. And maraming tables pa dito. So, mukha lang siyang wala talagang space, pero may mga second floor siya kung saan nandun yung mga tables, yung ibang tables sa chairs na pwedeng doon kayo kumain. Pero ako, gusto ko dito sa baba. Okay, dumating na yung aking first order, ang Nagoya style takoyaki. Tikman natin. Ano siya? 450 yen? So, hindi naman ganun kamahal. Sakto lang. Itadakimasu. Crunchy. Kaya pala crunchy, may parang mga ganito, yung mga crispy bits. Kaya may crunch siya. Parang kalasan niya yung mga sikat na takoyaki sa Osaka. Sarap. So dumating na din yung second order ko, ramen na yan. Actually maliit lang yung serving yan. Hindi ko alam kung bakit sobrang liit, pero kasi mura lang din. Yung nasa 400 yen lang din. Meat. Masarap. Actually masarap siya. Kahit konti yung servings. Hindi na ako magre-reklamo kasi mura lang man. Pangit yata yung combination ng mainit na ramen sa malamig na coke. So, ang total bill natin ay 1,375. So, mga nasa yun. Almost 500 pesos. Not bad, di ba? Grabe. Sobrang mura. So, guys, ayun. Kung pagod na kayo sa kakalakad dito sa Nagoya and then you're looking for a place na maraming iba't ibang izakaya restaurants from Taiwanese, Chinese, and of course, Japanese, punta lang kayo dito sa building na to na nasa likod ko. Ang daming options, tapos ang ganda pa ng aesthetic, pwedeng pang Instagram, at saka for sure mag-enjoy kayo dahil pwede kayong mag highball
Di ba? After siguro ng work or yun nga, pagkatapos mamasyal dahil pagod na kayo, punta lang kayo dito. So ayan guys, nandito na tayo ulit sa Nagoya Station. Tingnan nyo naman yung paligid ko, Paskong Pasko na. Di ba? Ayan. So sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin sa araw na ito because I also had a lot of fun sa pag-ikot kasama kayo. And kung na-enjoy nyo tong video na to, please naman, don't forget to like, share, and subscribe ha. Maraming salamat guys at dumating na yung isa sa mga pinakapaborito kong season, ang winter. So marami tayong pupuntahan dahil sinisipag ako ngayong mag-vlog. So samahan nyo ako, push natin to, okay? Thank you guys, thank you for watching. This is Alex D. Peace! Salamat! Bye-bye!